Kayo ba ay miyembro na ng Pag-ibig at gusto po ninyo na kayo ay makapag-open ng inyong MP2 savings account kung saan nagbibigay ito ng mas mataas na dividendo o kita ng inyong pera? Ipapakita namin sa inyo paano po kayo makapag-open ng inyong MP2 savings account. Kaya subaybayan po ninyo ang video na ito. Sa video na ito, ipapakita namin sa inyo paano kayo makapag-open ng inyong MP2 savings account online. Bago po kayo mag-open ng inyong MP2 savings account, siguraduhin po ninyo na kayo ay active Pag-ibig 1 or P1 member. Hindi po magpupush through ang inyong transaction kapag kayo ay nag-open ng inyong MP2 kapag kayo po ay hindi active Pag-ibig 1 member. Sundan lang po ninyo ang proseso na ipapakita po namin at kung ang lahat ng mga impormasyon ay tama, ay wala pong magiging problema sa pag-open ninyo ng MP2 savings account. Buksan na po natin ang Google Chrome at dito sa search tab ay isi-search po natin Open MP2 Online. Ayan, nakita po ninyo, Pag-ibig Fund Services. Ang unang lumabas ay www.pagibigfundservices.com MP2 Enrollment. I-click lang po ninyo yan mga kaibigan. Dito makikita po ninyo ang Modified Pag-ibig 2 Enrollment page. Hahanapin po dyan ang inyong Pag-ibig MID number, last name, first name, at date of birth. Kaya ang gagawin po natin, kailangang alam po ninyo ang inyong Pag-ibig MID number. Ano po yung Pag-ibig MID number? Yan po ang inyong membership identification noong kayo ay nag-open o naging miyembro sa Pag-ibig. O kung tawagin din ay P1. Ngayon, i-input ko na po ang aking Pag-ibig MID number, last name, first name, at date of birth. Ang date of birth format po mga kaibigan ay month, day, year, year. So month, /day, /year. Ngayon po, i-enter po ninyo yung code na nakalagay sa itaas na kung tawagin ay CAPTCHA. Kung ano po ang inyong nababasa. So ang nababasa ko ngayon ay 8GCFD. Kapag kayo po ay nag-open, ay maaaring iba po ang inyong CAPTCHA code. Okay? Ngayon, na-input ko na po ang lahat ng impormasyon na kailangan ng MP2 enrollment page. I-click na po natin ang Submit. Ngayon, nagka-problema po. Hindi po tinanggap ang aking CAPTCHA. So, babaguhin po natin uli yun. ALRD3. And this time ay ginamit ko ang tamang capital letter or small letter. So ang nakikita ko dito ay puro capital letter, kaya capital letters po ang in-input ko sa CAPTCHA code. And click Submit. Very good. Ayan po mga kaibigan, nag-proceed na po ang ating MP2 enrollment. Ako po ay nakapag-open na ng MP2 accounts ng 2 beses. So yung unang beses ko na pag-open ay yun po ang aking kasalukuyang hinuhulugan. Yung pangalawa naman po ay hindi ko po hinuhulugan, ngunit nakapag-open po ako ng second MP2 account. Kaya ngayon, ito po ang pangatlong beses na pag-open ko ng MP2 account. Kung titingnan po ninyo, nandito po sa kanan, nakalagay po dyan, you already have an existing MP2 account. Click Continue to enroll a new account. Gaya po ng nabanggit namin sa aming mga nakaraang videos, you are allowed to open up to 5 maximum accounts at the same time ng Pag-ibig. Pagkatapos ng 5, hindi na po kayo papayagan. Hindi pa po namin nasubukan yan, ngunit yan po ang impormasyon na nakuha namin base sa aming kasama sa Pag-ibig. Nasa kaliwa po ay nakalagay po dyan ang inyong mga impormasyon katulad ng Pag-ibig MID number. Ayan. Nandyan din po ang inyong pangalan. Pakicheck po kung tama ang inyong pangalan, ang inyong date of birth, tax identification number, which is wala akong pre-provide sa Pag-ibig, kaya yung impormasyon na yan ay blanco. Yung present home address, which is actually yan po yung address na unang nakaregister doon sa Pag-ibig nung kayo ay nag-enroll. Ngunit kung kayo po ay nagbago na ng impormasyon, ay maaaring mababago na po yung present home address. Ano?
Ngayon, ang ibang impormasyon po ay wala po, blanco po lahat sapagkat wala po akong impormasyon na nakabigay niyan sa Pag-ibig katulad ng mobile phone number, home telephone number, at email address. Ngayon, i-click lang po natin ang continue dun sa kanan. Alright. Ngayon makikita po ninyo mga kaibigan, nakalagay po dyan desired monthly contribution. Marami po ang nagtatanong sa amin ukol sa desired monthly contribution. Magkano po ba ang ilalagay ko? 500 po ba? 1,000 po ba? 10,000 po ba? Nasa sa inyo po yon mga kaibigan. Ang inyong ilalagay po dyan ay desired. Ibig sabihin, yun yung gusto ninyong i-contribute. Ngunit sa MP2, hindi nangangahulugan na ganyan ang amount na kailangan ninyong i-contribute every time na kayo ay mag-contribute sa inyong MP2 savings account. Basta't hindi po bababa sa 500 pesos ang inyong i-contribute, tatanggapin po ng Pag-ibig MP2. So ilalagay natin 500. Pag sinabing preferred dividend payout, sapagkat meron na pong dalawang option ngayon ang Pag-ibig mga kaibigan, kung saan makukuha na ninyo ang inyong dividend on an annual basis or hindi ninyo kukunin at kukunin na lang ninyo pag nag-mature na ang inyong Pag-ibig MP2 account. Ano po ang ilalagay naming preferred dividend payout? Nasa sa inyo din po yun mga kaibigan. Ngunit kung ako ang tatanungin ninyo, hahayaan ko na lahat ng dividendo ng aking MP2 account ay tutubo ng tutubo. Yun ang tinatawag nating compounding. Kung sakaling maliit lang ang inyong i-contribute, halimbawa 1,000, 2,000 every month kayo nagko-contribute, we do not advise to get your preferred dividends on an annual basis. Kaya dito na tayo, preferred dividend payout, i-click nyo po yan at makikita ninyo dyan yung dalawang options. Annually at 5-year end term. So ang gagawin natin, 5-year end term. Dito tayo sa susunod, ang tinatawag na mode of payment. I-click po natin yan. Salary deduction, over the counter, or through any accredited Pag-ibig collecting partners. So para sa amin ng mga OFW, ang gagawin ko ay through any accredited Pag-ibig collecting partners. Kapag salary deduction ang inyong isa-select, siguraduhin po ninyo na kayo po ay nakikipag-coordinate sa inyong human resource management or finance department ng inyong company para paano ito maiayos doon sa inyong kumpanya. Kung gusto naman ninyong over-the-counter, select nyo lang po ang over-the-counter. Ang ibig sabihin nito, every time na kayo ay magko-contribute sa inyong MP2 account, pupunta kayo sa Pag-ibig office. Para sa atin na mga OFW na wala sa Pilipinas, ilagay natin through any accredited Pag-ibig collecting partners. Sino-sino po ba yan? Marami po, kagaya dito sa South Korea, meron po ang Hanpas. At tumatanggap din ang international branch dito ng Metrobank ng mga Pag-ibig contributions, SSS contributions. So marami pong paraan mga kaibigan sa lahat ng aming mga kasamang OFW sa iba't ibang panig ng mundo. Diyan sa Singapore at kung baka sa bansang inyong kinaroroonan ay merong tinatawag na iRemit. Yung iRemit po ay isang accredited collecting partner ng Pag-ibig. Tumatanggap po sila ng lahat ng Pag-ibig contributions, both P1 at MP2. Kaya piliin na natin ang through any accredited Pag-ibig collecting partners. Ngayon, dito na tayo sa source of funds, kung saan nanggagaling ang inyong pera na ipapasok sa Pag-ibig MP2 account. So, dahil tayo ay empleyado, ay maaari nating ilagay na employment income. Ngayon, natapos na po nating i-fill up ang lahat ng impormasyon na kakailanganin para makapag-open ng MP2 account. Submit na po natin itong mga impormasyon na ito. Click submit na po. There you go. Automatic po siya na nag-detect ng aking printer. Pagkatapos po nating sinubmit ay lumabas po itong Modified Pag-ibig 2 Enrollment Form. Maaari po nating i-save yan. So, ang gagawin ko ay i-save ko po yan para meron po akong kopya. MP2 dito sa ating desktop. Yan po ang lumabas. Ibig sabihin po niyan, successful po ang inyong enrollment para sa inyong MP2 savings account. Kaya nakita po ninyo dyan sa upper right hand side mga kaibigan, nandyan po ang inyong MP2 account number. So ibig sabihin, ito na po yung pangatlong MP2 account ko. So yan pong number na yan ang gagamitin po ninyo every time na gusto ninyong mag-save or mag-ipon sa inyong MP2
account. So, madedetect po yan ng Pag-ibig na kayo po ay meron ng MP2 savings account. Dito po mga kaibigan ay makikita ninyo for locally employed members, authority to deduct. Sa mga hindi naman locally employed, like yung lahat ng mga OFW na nasa labas ng Pilipinas, ay hindi na po ninyo kailangang pirmahan yan sapagkat hindi na po yan applicable sa inyo. Kaya not applicable na po yan mga kaibigan. Ngayon, anong gagawin natin sa enrollment form? Kakailanganin po ba na maisubmit muna itong form na ito sa Pag-ibig bago kayo makapag-save sa inyong MP2 account? Ang aking paniniwala sapagkat nung ako ay nag-open ay wala po akong form na binigay sa Pag-ibig. So yung unang MP2 account ko mga kaibigan, nung yun ay nagawa ko na online, ay hindi na po ako nag-submit nitong Pag-ibig enrollment form na ito. Ang ginawa ko ay automatic lang po akong nag-contribute doon sa aking Pag-ibig MP2 account. Kinuha ko lang yung account number and then nung mag-transfer na ako ng funds sa MP2 ay ginamit ko yung MP2 account. Huwag pong gamitin ang inyong membership ID or P1 account mga kaibigan sapagkat hindi po yun sa MP2. Magkaiba po ang P1 at MP2. Kaya siguraduhin po ninyo na kapag kayo ay mag-contribute at gusto ninyong ilagay ang pera sa MP2, kailangan mapunta po sa MP2. Kaya yung MP2 account number, yun po ang inyong gagamitin. Sana po naging maliwanag sa inyo ang video na ito. At kung kayo ay may mga katanungan, please don't hesitate to leave us a comments in the comment section below. And don't forget to subscribe to our YouTube channel para sa mga future videos on budgeting, saving, and investing. Ako po si Fermin sa OFW Power. Maraming salamat po.